Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Magpadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo. So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Yan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel sa Team Rochelle, sa kanilang community, sa kanilang mga fans, Team Kalingap, Kalingap Partners, sa Team, sa Kalingap Watchers, sa aking team, sa lahat ng aking mga sponsors. Mega love shoutout sa inyong lahat. So ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito ay patungkol sa sagot ni Laila Mendoza, no? Sa kay Malu de los Santos, sa live ni Malu de los Santos. So meron akong video clips na ipapanood sa inyo. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito sa video nito. So tara mga sangkay, panoorin natin. Hindi ko nahawakan yung pera na yon. Yun ay direct niyang ipinadala kay Trending Pia, hindi sa akin. Tapos yun nga po, yung pera na yun, yung 9,500 na yun nga po, na ipinanggagalaite, pinagpuputok ng butse, at hindi daw po na shout out, na ang sabi po ni Madam, ako daw po ay para daw po akong, anong sabi yun? Hindi ko na pangalan ko daw po ang pinapa-shoutout, hindi po ako nagpa-shoutout ng pangalan ko noong time na yun, dahil hindi po ako nag-contribute kahit magkano. Kasi nga po, sabi ko nga po, missing ko, hindi ako mag-contribute dyan dahil katatapos ko lang gumastos, nag-sponsor doon sa meet and greet sa Laguna. 42K ang aking na-isend doon na sarili kong pera. 49,000 yon kasi may 7,000 pesos na nagbigay din ang aking members. Yun ding mga admin ko. Kaya wag nilang sabihin na ako'y nagyayabang at ako'y para ako'y makilalang malaking sponsor. Hindi ako ganun. Kasi ako ay laging nag-i-sponsor monthly, individual, hindi ako since before. Kahit itanong diyan kay Daddy Donut at saka kay Ruel noon. Ako ay nagsisend sa kanya ng pera na individual, hindi po kasama ng karamihan. Iparirinig ko po sa inyo yung explanation ni Daddy Donut tungkol doon sa apat na members na ang sabi hindi po nasa shoutout, na ang ipinasa shoutout ko lang daw po ay pangalan ko. Hindi po totoo yan. Sinabi dito si Tita sponsor na balik. Ito po, pakinggan nyo, sabi ni Daddy Donut. Sinabi ko kay Daddy Donut na yung pera na galing sa members ko na nakulit ko, 9,500. Oh, ayan. Sinabi daw po niya sa akin na yung 9,500 na nanggaling sa members niya, iko-correct ko po yan ha. Nakakaawa naman yung totoo na nag-sponsor ng 9,500. Nakakaawa naman po sila kung gano'n. Kasi ang totoo na hindi grupo ni Tita Sponsor. Hindi grupo ni Tita Sponsor ang nagbigay ng 9,500 na pangpalaw. Hindi grupo niya. Ang nagbigay ho niyan ay from RMM. From RMM ho. Ayan, RMM ho ang nagbigay ng ng 9,500. Ayan, pangalanan natin. Hindi rin ho siya ang nagpadala sa akin yan. Si Ate Laila Mendoza ang nag-send sa akin ng 9,500. Hindi ho si Tita Sponsor. Ang nagbigay po ng 9,500 si Sir Alan ng RMM, si Ma'am Aida Roquero ng RMM, si Ma'am Eva Ter Channel ng RMM, si Tita Cristina Davos ng RMM. Sila po ang nagbigay ng 9,500. Hindi ho si Tita Sponsor at hindi rin ho siya ang nagpadala sa akin ng sinasabi niya 9,500, kundi ho si Ate Laila Mendoza. Hindi ho siya. Hindi ho sa kanya galing yung 9,500. Supply na ho yun dun ha. Supply na ho agad. Ayun po. Napaka-clear po. Na yung pong 9,500 na yon ay galing sa RMM. Yan po.
Yun po ang sinasabi ni Aida Roquero doon kay Madam na hindi daw po na shoutout ang pangalan. 2 beses po iyang na shoutout sa live ni Daddy Donut. Hindi ko lang po matandaan kung saan yung isa. Talagang kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya doon. Hindi po totoo yung mga bintang sa akin ni Aida Roquero. So yun mga sangkay at napakinggan, no, yung ay napanood yung video na aking kinuha. Ito mula doon sa live ni Laila Mendoza, no. Credit dito kay Laila Mendoza. So dito nga ito, no, matagal na nakakagulo talaga ito dahil dito sa pera, dahil dito sa mga sponsors na ito. Ito napanood ko kasi ito kahapon sa kay Malu de Los Santos, no, na ginawa niyang content to kahapon. Ito rin yung siya rin kahapon yung pinatutukuyan ko doon sa live ko kahapon na sinasabi ko na dapat kung ikaw ay isang member ka ng MERD, dapat pantay ang dapat na gagawin na investigasyon, no? Kasi nung napanood ko ito na live ni Malu de Los Santos, kinumpronta ko kaagad Tita Laila, si Tita Laila Mendoza, no. Tinanong ko siya, totoo ba ito? Totoo ba ito ng mga sinasabi dito ni Malu de Los Santos? Naimbestigahan ka na ba dito? Sabi niya wala, press. Walang investigasyon na naganap. So, ito yung sinasabi ko, no, na bago tayo maglabas ng mga ganitong klaseng issue, no, wag muna tayong makinig sa isang tao na nagsumbong lamang na without any further investigation, no? Kasi mapapahiya yung tao na inyong tinutukoy, na inyong pinagbibintangan, mahuhusgahan po siya. So bilang isang member ng MERD, dapat iimbestigahan niyo po muna. So walang investigation na nagawa patungkol dito sa kay Laila Mendoza, ipinablik ka agad. Ginawang content ulit, pinagkakitaan ulit, no? Pinagkakitaan itong content na ito. So dapat maging pantay, wag maging bias kasi mayroong inilabas dito na ebidensya si Laila Mendoza, no? Yung sinasabi na hindi na siya shout out yung kanilang pangalan ng mga nag-sponsor, merong video, merong audio na ipinarinig galing kay Daddy Donut na na-shout out sila, nabanggit ang kanilang pangalan. Pero baka din lang naman ang iniisip ko, gusto niya na hindi si Daddy Donut ang mag-shout out dito sa pera na kanilang padala. Baka gusto niya si Roel ang mag-shout out sa kanila, no? Ito yung matagal problema, no? Matagal problema sa mga sponsors na yung mga sponsors na gustong hindi bukal sa puso yung pagbibigay, no? Yung gusto nila na may kapalit, yung isa shout out sila ng isa shout out para mabanggit ang kanilang pangalan, para makilala sila. Okay lang naman yon, i-shout out sila. Pero kung galing sa puso, no, yung ating pagtulong, meron tayong kasabihan na mas maganda yung manahimik. Pag tayo tunay na nagbibigay, nagsi-sponsor tayo, nagbibigay bukal sa puso natin, mas gusto ng karamihan na hindi sila pinapangalanan, hindi binabanggit ang kanilang pangalan. Pero may mga talaga dyan na gusto nila na nababanggit sila para makilala sila, no? Pero ito yun yung sinasabi ko na si Daddy Donut ang nag-shoutout sa kanila. Sabi nga ni Laila Mendoza 2 beses na shoutout sila ni Daddy Donut. Nga lang, ang iniisip ko lang talaga dito, baka ang gusto niya si Roel, no, ang mag-acknowledge sa kanila. Hindi matatapos itong issue na ito patungkol dito sa pera na ito na bigay ng sponsor na kung hindi gagawan ng solusyon, no? Hindi gagawan ng solusyon. Kung gagawing content lamang ito, gagawing pagkakakitaan, pagpipiestahan ng mga tao, hindi matatapos to. Kasi sasagot at sasagot ang kabila, lalo't lalo na kung meron silang ebidensya na mga ipinapakita. Kaya ang pinakamaganda talaga dito gawin, kagaya nito ni Malu de Los Santos, no, na kanyang kinontent kaagad, hinusgahan kaagad yung isang tao, dapat iniimbestigahan magkabilang grupo. Hindi yung isang tao lamang na nagreklamo ang inyong pakikinggan, kundi pakinggan nyo rin ang side ng kabila
para maging pantay, hindi maging bias, para maging fair ang labanan, no? So, sa tingin ko kasi dito, no, itong issue na ito, may mga tao na nagpapagulo dito. May mga tao na sa likod ng mga tao na ito na may mga galit sa kapwa nila na gusto nila na masira ang kanilang taong kinagagalitan. Gagawa ng issue para lamang masira yung tao na kinagagalitan nila. So, dapat talaga maimbestigahan kung sino yung mga taong ito, yung mga nasa likuran ng mga taong ito na gumagawa ng issue para lamang masira yung isang tao, para lamang mapahiya. Kahit meron namang mga ebidensya na ipinapakita no itong kabila, medyo yung iba dyan magbubulag-bulagan pa rin. Ito yung hindi maganda, yung sinasabi ko na ino-on air, na ipinapublic ka agad, dapat pinag-uusapan muna. Hindi sa social media, kundi pumunta kayo sa isang GC, pag-usapan nyo, ipatawag nyo itong taong ito. Lalo't lalo na, kilala nyo naman ang mga taong ito, pagsamasamahin ninyo doon. No? Magbigay ng opinion, magbigay ng mga ebidensya, ang bawat isa, then doon kayo mag-decide kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo o hindi. Kasi hindi matatapos to. Sabi ko nga, hindi matatapos tong gulong ito hanggat hindi ginagawa ng maayos na investigasyon, pantay na investigasyon itong problemang ito. So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, no, na sana ang aking ano lang dito, total kagaya dito ni Malu de los Santos, no, na siya naman ay nasa MERD, dapat gampanan niya yung tunay at yung patas na investigasyon, hindi yung makikinig lamang once na merong nagsumbong kaagad, public kaagad, co-content kaagad without consultation or pagtatanong dito sa kabilang grupo, kasi gulo lamang ang mangyayari dito. Muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lone, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.